Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, was in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, vision of rapture now bursts on my side. Angels descending bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior, I'm happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. So, yan po ang kantang Blessed Assurance o yung mapagpalang kasiguruhan. Kayo ba ay merong ganyan na dakilang kasiguruhan sa inyong buhay na kayo'y ligtas na? Maraming tao magsasabi, Brother Seng, bakit matanda na kami, mga anak namin, wala na lahat sa Panginoon, magulo buhay namin. Kami naman ay nagsisimba, kami nag-aabuloy, pero wala kami maramdamang Diyos. Meron pang lingkod ng Diyos o pastor na matanda na nagsabi, hindi niya raw alam kung maligtas siya o hindi. Pag ibang medyo mabababaw o bata-bata pa sa o baguhan lang sa pananampalataya, sasabihin lang nila, hindi, namamali ka lang. Meron ka na, ligtas ka na. Hindi na mahalaga yung feeling mo, basta may paniniwala ka. Maling aral yan, bulok na aral ho yan. Yan, tinututulan namin yan. Dahil kung talagang ikaw ay may relasyon sa Diyos, may indwelling Holy Spirit ka na. Yan ang isa sa pinakamahalagang sinabi ng Panginoong Jesucristo na magkakaroon ang bawat mananampalataya o magiging alagad niya. Na maaalagad ng alagad niya. Bababaan ng banal ng Espiritu Santo. Pero paano ka bababaan ng Espiritu Santo? Ng Espiritu Santo, ng banal ha? Kung ikaw naman ay nagpapakadugyot sa buhay, nagpapakasarili ka sa buhay, mundo ka ang ginagawa mo, kasalanan ang ginagawa mo, yung gawain ng mundo, yung kasiyahan ng mundo, ay yun ang type na type mo. Hindi ka maka-Diyos, talaga makamundo. Kaya hindi ka bababaan ng Espiritu ng Diyos. Hindi mo mararamdaman natitira ang Espiritu ng Diyos. Maski paano pang claim mo na nasa iyo na may Holy Spirit ka.
kayabangan lang yan. Pero makikita yan ng mga anak sa inyo, makikita ang tunay na pagbabago ng kapwa mo sa iyo, ng anak mo sa iyo. Makikita yan ng na ikaw ay nabago na, hindi ka na makamundo, hindi ka makakayamanan, katanyagan, karangyaan, kapangyarihan. No, hindi. So, very simple parang sa mga alagad ni Kristo at si Kristo. Hindi naging mayabang, hindi nagpakatanyag sa material o makamundong bagay na meron silang ikinulapol sa kanilang katawan, sa bihis nila, sa tindig nila, sa galing nilang manalita, kundi sa buhay nila. Yung Espiritu ng Diyos ay nag-ooperate, nag-empower sa kanila. Kaya maraming iba dyan, kahit nagtapos pa sila ng mga Bible school, kuno, na bulok ang aral, walang Espiritu ng Diyos sa buhay nila. Masama pa rin sila, nagpapatuloy sa kasalanan. Mali ang aral na tinanggap. Hindi sila napatuwid, hindi sila naging banal, hindi na sila napatawad, hindi binabaan ng Holy Spirit. Kasi requirement po yan na para babaan ka ng Espiritu Santo, para patawarin kay. Napakahalaga yung tunay na pagsisisi, tunay na pagtalikod sa kasalanan, yung tunay na pagpapatotoo na ikaw ay patay na at hindi ka na nabubuhay para sa sarili mo. Kinakailangan tunay ka nagsuko ng buhay kay Kristo at hindi na ikaw yung Panginoon mo o yung diablong Panginoon mo o yung mundong itong Panginoon mo na maraming karamihan, kadugyutan na ginagawa ay gagayahin mo. Hindi. Si Kristo na ang Panginoon mo na. You will die to yourself, to sin, at ikaw ay si Kristo na mangunguna sa buhay mo. Okay? Nais niya lahat ang gusto mo, nais ng Diyos. Sa pagpapamilya, pag-aasawa, pag-aakay ng anak, sa pag-aakay sa opisina, sa trabaho. Si Kristo na ang pangunahin sa buhay mo. Hindi yung ikaw na naman nasikat sa school, ikaw na naman nasikat sa opisina. Hindi, si Kristo ang dapat mahayag, matanyag ang kaligtasang inaalok niya sa tao. Pero kung ikaw ay masamang patotoo, dilim ka, dilim. Yung grupong kinaaniban mo ay nagiging dilim sa lahat ng tao, sa tingin ng mga taong naghahanap sa Diyos, sa tingin ng mga taong ayaw pa sa Diyos. Kasi dilim ka rin Kaya, so, blessed assurance, paano kayo magkakaroon ng kasiguruhan? Kaya sabi ko nga, suko na ang buhay sa Diyos, talikuran na ang kasalanan, maglingkod na ng nais, ayon sa nais ni Kristo, sa aral ni Kristo at ng mga alagad niya. Hindi sa nais mo lang, hindi yung pipiliin mo lang yung gusto mong paglilingkod. Yung gusto ng Diyos na uri ng pamumuhay mo, sa loob at labas ng kapilya, kaysa sa isip, sa salita at sa gawa. So, kaya maraming tao, walang katagumpayan, walang kabayaban, walang kasiguruhan, wala silang tunay na kagalakan kasi hindi sila tumutupad sa nais talaga ng Diyos. Ultimo yung kaligtasan nila, hindi pa rin sila sigurado kung ligtas sila pag namatay. Merong iba naman angkin na angkin, ligtas sila kahit nasa kabulukang buhay sila, kahit nasa pagpapatuloy sa kasalanan nila na kinamumuhian at hindi tatanggapin at kikilalanin ni Kristo sa paghuhukom. Sinasabi niya ngayon pa lang kung sino hindi tatanggapin. Yang mga nagpapatuloy na yan. Kailan pa sila magsisisi sa pinaka last 2 minutes? No. Nakakatakot yan. Paano ka gagawaran ng well done, my good and faithful servant, naging tapat hanggang wakas? Paano ka mayabang ng Diyos na nagtagumpay ka sa lakbayin sa mundong ito, sa takbuhin sa mundong inilaan niya? Kung puro kasamaan ka sa tinakbo mo, kung paano ka ang tawag dito, gagawaran ng nakapagtagumpay ka sa pakikipagtunggali. You have fought a good fight of faith. Kaya demonyohan ang ginawa mo. Kasamaan, pagnanakaw, pag-i-interest, corruption, kamanyakan ang iniisip mo, immoralidad. So, wala ka na pagtagumpayan. Yan na nakakatakot. Kaya mag-ingat tayo. Dapat kung tinatawag ka na katoka na noon ng kabataan mo, binuhay ka pa rin, hindi ka sumunod, katandaan mo, hindi ka pa rin sumunod, yan ang nakakatakot hanggang mamatay ka, last 2 minutes o last 1 year mo, hindi ka talaga susuko sa Panginoon. At gusto mo lang gulay ka na, gusto mo lang ikaw ay wala nang magagawa, tsaka ka magsisisi. Gusto mo ba yatang pasunurin ng Diyos sa lahat ng gusto mo Pag binuhay ka pa niya uli, alam ng Diyos kung babalik ka uli sa kasalanan. Kaya minsan mali rin yung aral na hindi kinuha na si brother na ubod ng sama, si sister na ubod ng sama para hindi na siya magkasala. Maling aral yan. Maaring kinuha na siya upang siya ay talagang parusahan na. Hindi na rin siya magbabago.
Pagpaasa tayo, ang lahat magtutuloy lang ng kasalanan at hindi na magtutuwid hanggang kamatayan nila. Doon na lang magsisi, tawagin si pastor, si ministro, si father, magsisisi na ako. Well, nakakatakot yan. Dahil hindi kikilalanin ni Kristo ang nagpatuloy sa kasalanan. Hindi, sinabi niya sa Revelation 22 at saka sa Mateo chapter 7 verse 21 na hindi lahat ng tumatanggap ng tumatawag ng Panginoon maliligtas, at saka yung mga nagtutuloy sa kasalanan hindi papasok sa kaharian ng langit. Okay? Babala yan binabaliwala natin ang babala ng Diyos. Kala natin may last 2 minutes. Parang basketball. May last 2 minutes, doon na lang. Doon na sukuan ng buhay para wala ng kasalanan. Yan yung mga maling aral din ng mga bulok na mangangaral, na baluktot na mangangaral, na duwag na mangangaral. Na baka sila mismo yung nasa gawaing ganyan. Panaasa rin yung mga bulag din, binulag din yung mga dapat maakay sa paglakad na nais ng Diyos, kundi sa kadumihan, kasalanan, pagiging masamang patotoo, tisod, pagiging dilim ng ginawa sa mundo, hindi tumupad sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ng kantay, this is my story, kwento ito nung kumanta. Napupurihin niya ang Diyos habang siya ay nabubuhay. Dahil siya ay iniligtas na ng Diyos at siya ay naipanganak na sa Espiritu. Nahugasan na ang kanyang kasalanan. Number 2, sabi doon perfect submission, perfect delight. Naasam niya ang rapture, yung pagdating ng Panginoon. Nagiging tapat siya at nalulugod. Nagiging banal, matuwid, sumusunod. Na pagdating ng araw, isasama siya ng Diyos, kasama ng mga anghel. Yung ugali niya, nalulugod siya na tinutupad niya yung nais ng Diyos. Dahil sa pagsunod at katapatan niya sa Diyos. Iintay na lamang siya at nagmamasid sa pagdating ng Diyos. Okay? At hindi binubusog siya ng Diyos ng kabutihan. Siya ay nawala na sa sarili. Siya ay nasa pag-ibig na ng Diyos at mahal niya ang Diyos. At nadarama niya ang Diyos. Doon siya nabubuhay. Hindi sa sarili o sa makamundong bagay o sa dyablo. Sana'y nahipo rin kayo ng kantang ito at bye for now and God bless.